Mabilis dumistansya ang mga kongresistang idinadawit sa flood control scandal. Pero ganoon din kabilis maglapag ng resibo ang ilang netizen. Isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media kung saan kasama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang mag-asawang Diskaya. Ang tanong ng bayan, what's the business? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ilan sa kanila ay sina Isa-isa ng pinangalanan ng mga Diskaya ang mga kongresista na tumatanggap umano ng tongpats. Apat sa mga nilaglag ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects, mga kinatawan ng Quezon City. Sina 1st District Representative Arjo Atayde, 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 6th District Representative Marivic Copilar, at former 4th District Representative Marvin Rillo. Agad na pinabulaanan ng mga congressman ang alegasyon. Sabi ni Atayde, hindi siya nag-benefit sa kahit na sinong kontraktor. Hindi rin daw siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga Diskaya at never niya raw ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pero taliwas ito sa ipinost na larawan ng online personality na si Tio Moreno, kung saan nakapost para sa isang picture si Atayde kasama ang mag-asawang Diskaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inilahad ni Curly Diskaya na mismong ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde, personal nilang inabutan ng pera ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa mga proyekto. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na Anong klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo. Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group na sangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Kasama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabong. Sa isang larawang nakuha ng Billionaire News Channel, makikitang kasama pa ni Atayde si alias Brown na unang sinampahan ng reklamo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros case. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 134 flood control projects sa Quezon City mula 2022 na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. 6 sa nasa listahan, hawak ng mga Diskaya na may kabuuang halaga na 257.6 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.